Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kaniyang mga kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Magandang Lunes po ng umaga sa lahat. Kanina nakabasa ko ng isang post na ang sabi niya doon ay Lunis. L-U-N-I-S. Lunis. Akala ko nagkamali lang. Binasa ko dun sa ilalim, meron pala. Ang Lunis ay Lunes. Araw ng Lunes, araw ng hinagpis at sakit. Kawawa naman yung nag-post, napaka-negative. Imbis na tingnan yung araw bilang biyaya ng Diyos, tiningnan niya ito bilang hinagpis at sakit. Siguro dahil napapagod ng magtrabaho. Siguro napapagod na sa buhay. O siguro maraming pinagdadaanan pagdating ng Lunes. Pero nagiging maganda ang Lunes ng tao kapag ito'y inumpisahan niya ng Linggo. Kasi hindi naman Lunes ang umpisa ng Linggo o hindi Linggo. Kung hindi ka kumonekta sa Diyos ng Linggo, magiging mabigat sa iyo yung Lunes. Kailangan sa unang araw pa lang ng linggong ito, Linggo,
ay kumonekta ka na para mas maging magaan sa'yo ang Lunes. Kasi totoo naman na ang Lunes ay another day ng another day of work. Kasi lahat naman tayo bumabangon ng maaga upang ayusin ang ating buhay-buhay. One time, mayroong akong isang kaibigan na nagyayang kumain. Doon sa kaniyang pinipili, sabihin niya doon sa teller o doon sa cashier, alisin mo yung soft drinks. So minus. Alisin mo yung fries. So minus. So maraming na minus doon sa kaniyang binili. Hanggang kumonti na lang yung kaniyang gustong kainin. Na less naman yung kaniyang binayaran. Habang kami kumakain, napansin niya na kulang ng 25 cents yung sukli sa kaniya nung cashier. Bumalik siya doon sa cashier at sabi niya, kulang po ng 25 cents ang inyong sukli. So kinuha yung resibo, hinanap nung cashier yung kopya ng resibo at pinagtugma yung kanilang dalawang resibo. Kulang nga ng 25 cents. Na problema yung cashier dahil ang hirap maghanap ngayon ng 25 cents. Ayaw pumayag nung aking kaibigan na hindi mo ibabalik sa akin yung 25 cents. Sabi ko sa kanya, bayaan mo na. Anyway, 25 cents lang naman yun. Sabi niya, ay hindi. Dapat ibalik niya yung kasi naka-record 25 cents. Tama naman siya sa kaniyang pamimilit. Saan siya nagkamali? Yung nawala sa kanya yung consideration na anyway, 25 cents will not make you a millionaire. 25 cents ay masisira pa yung araw mo dahil lamang sa 25 centavo. Tama siya sa kaniyang ipinaglalaban. Pero kapag nawala na yung consideration doon sa sitwasyon, parang masisira yung araw mo. Sino sa inyo ang hindi makakatulog pag nawala ng 25 cents? Ang babaw naman ang intingin mo sa iyong buhay. Parang ang babaw mo naman na dahil lang sa 25 cents, gusto mong paalisin yung cashier. Gusto mong kausapin yung manager. Para lamang tanggalin yung isang, nagtatrabaho. Kaawa-awa naman. Bakit ko sinasabi sa inyo? Dahil sa Ebanghelyo, ganito yung ugali ng mga Pariseo. Napaka-inconsiderate. Yun bang meron silang scrupulous mind? Yung pagiging scrupulous, ito yung masyadong maingat sa mga ginagawa up to the point of becoming extremely moral. Yun bang masyado namang sagad yung kanilang pagiging moral up to the point na hindi na nakikita ang magandang bahagi ng kabilang parte ng sitwasyon. Kaya nga si Jesus sa Ebanghelyo ay gumamit ng mga hayop. Yun ngang mga hayop, pinakakawalan ninyo sa araw ng pamamahinga para uminom ng tubig at mabuhay. Bakit ang babaeng itong nakagapos ng 18 taon dahil sa kaniyang karamdamang kagagawan ng demonyo, bakit hindi ninyo maintindihan? Bakit mas mahalaga sa inyo ang kalalagayan ng hayop?
kalalagayan ng hayop kesa sa tao. Bakit hindi nyo yun maintindihan? Ganito yung sitwasyon. Kaya maliwanag na ipinapakita ni Jesus na ang kabutihan ay dapat mas mataas kesa sa batas na iyong pinangangalagaan. Dapat ang kabutihan ay wala sa araw o oras na dapat mong ibigay. Ang kabutihan ay palagi dapat nasa ibabaw anuman ang sitwasyon ng ating buhay. Mahirap kapag ang isang tao ay scrupulous. Bakit? Ang hirap kasama kasi lahat ng bagay kinukwenta. Lahat ng bagay tinitingnan. Lahat ng bagay ay dapat may kapalit. Nakakatakot. Baka pag binigyan ka ng regalong damit, ito ay ibabalik niya sa iyo na binigyan kita ng damit nung birthday mo. Bakit ngayon wala kang bigay sa akin? Scrupulous yun. Nakakatakot kasama. Pero sa pamamagitan ng halimbawa ni Kristo, binibigyan tayo ng leeway. Binibigyan tayo ng pamaraan na ang paggawa ng kabutihan ay hindi naaayon sa araw o pagkakataon. Ang paggawa ng kabutihan ay lagpas sa anumang batas na umiiral sa lipunan. Kaya nga ang batas ni Kristo ay palaging batas ng pag-ibig at batas ng pag-unawa. Hindi kailangan maging extremely moral para masabi lang ika'y taong mabuti at sumusunod sa batas. Pwedeng sabihin natin, madisiplina ka, masunurin ka sa batas. Pero ito ba ang tama? Ito ba ang mabuti? May mga taong disiplinado. May mga taong mabubuti. Totoo naman yun. Pero saan? Kampi sa magnanakaw. O doon bumabagsak. Naglalagay ka ng standard ng pagiging morally upright, pero ang tingin mo sa iba ay mali. Ito yung pagkakataon na ibinibigay sa atin sa araw na ito ni Jesus sa pamamagitan ng kaniya mismong karanasan na tayong lahat ay inaasahang gumawa ng mabuti sa anumang oras at pagkakataon ng buhay. Kaya nga yung pagpatong ng kamay ni Jesus ay isang simbolo ng kaniyang pagtanggap at ng kaniyang pagmamahal sa nangangailangan. Blessing ay sharing ng aking buhay. Kaya tayo'y nagbabasbas, kaya tayo'y nagpapatong ng kamay sa tao upang i-communicate ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Napakahalaga ng mga galaw ni Jesus at ng kaniyang mga salita. Huwag po tayong masyadong maging scrupulous sa buhay. Okay lang pong magkamali. Okay lang pong pumapalpak. Okay lang na bobokya. Pero bumabangon ka at natututo ka sa pagkakamaling iyon. At the end of the day, no one is perfect. Ingat po tayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.